Meron po ba kayo ng mga bougainvillea na matagal na hindi namumulaklak? Gaya dito. Mapansin nyo parang ang tanda-tanda na ng mga sanga niya. Wala tayong makikita na mga bagong usbong. Yan po ang papakita ko sa inyo, tested ko na pabubulaklakin natin, papalitan natin yung babasalin natin yung lupa niya at ititrim natin. Shoutout nga po pala sa mga masugid ko na taga-panood ng aking mga video. Lalong-lalo na dun sa mga senior na kagaya ko. Alam niyo, tumanda na ako sa pag-aalaga ng mga halaman. Shoutout po sa inyo. At yung mga bata naman, siyempre, shoutout din sa inyo. Tuloy po natin. Ito dati, marami siyang mga bulaklak. Pero yung tumatagal, hindi na siya namumulaklak. Pagkaraan, yung mga kasabayan niya, nagsisipamulaklak naman na yung mga nandun, yung mga naipakita ko na sa inyo. Eh, baka natatanaw dito. Nagsisipang bulaklak naman na, pero ito, napakaganda ng bulaklak nito dati, ngayon hindi na. Sayang ang laki ng puno. Number 1 po natin gagawin, at para hindi mahirap na palitan ng lupa, masabit sa mukha natin ito, titriman muna natin, saka natin papalitan ng lupa. Papakita ko sa inyo kung paano yung tamang pagpapalit ng lupa. Pagkalipon na natin ito, nakita nyo, wala na siyang bago na na usbong. Ganyan talaga kapag hindi na maganda yung lupa, kahit mag-abono tayo, hindi na niya pinapansin. Ito dapat mag-usbong ito para mapabulaklak natin na maganda. Walang bagong usbong. Wala siyang pagbubulaklakan. Siyempre, pagka bago ang usbong, maganda ang magiging bulaklak. So ayan, natrim na natin. Mas madali ngayon na magpalit ng lupa. Tested ko na ito, ganito. Lagi kong ginagawa doon sa mga talaga hindi na namumulaklak. Nakita nyo yung lupa niya. Oh. Hindi natin maayos dito. Dito ibababa natin. Papasalin natin, tatanggalin natin mga lupa. Saka yung mga ibang ugat nito, tanggalin na natin. Tignan mo, laging basa oh. Dapat magkaroon siya ng ugat na bago. Tanggalin natin yung lupa. Hindi naman lahat.
para bumatas yan. Tsaka mayroon kayo pag matagal na yung bougainvillea nyo na mapansin nyo, hindi na siya namumulaklak. Pwede natin gawin ito. Tsaka ito, babata ito. Nakita niya mag-uusbong na marami ito. Pwede na. Ayan. Marami na tayo na bawas. Lagyan natin ng konting peppers dito. Sa may butas niya. Para hindi siya magsara. Ngayon, lalagyan natin ito yung bagong lupa. Rice sal, hinaluan ko ng river sand. Babalik na natin. Malaki na ng ugat, Pwesto lang natin na maigi. Malaki niya ng pwesto niya. Dito sinasabi na papasalin natin. Diba? Basal na. Ito na ba? Mas maluwang dito kasi dito yung ugat niya. Diba? Dito sa likod dito. O, diba? Bata na. Bago na naman yung lupa niya. Makikita nyo yan sa mga kasi pagka tayo bago magre-repat, mapapansin natin na biglang gaganda yung mga bougainvillea natin. Ito kasi nasa bonsai pot na. Pwede ito sana kung babawasan ng konti, ilalagay sa mas malaking pot. Okay lang din. Dahil kung gusto nyo na steady dito, ganito lang gawin nyo. Bawasan nyo ng lupa, medyo marami. Yan, makikita nyo yan, mag-uusbong na magaganda yan. Tapos dapat diligan lang natin. Diligan lang natin na marami. Ganun lang kadali na magpalit ng ng lupa, ng basal. Okay na yan.
Yung ano, pwede natin ililim muna ito kahit na mga 1 week. Pagkaraan, pwede natin painit. Kahit na yung mga pot ninyo, yung mga, kunyari, yung pot mo, hindi naman ganito, yung maliit lang na pot, mapapansin ninyo na laging basa kahit na dinidiligan nyo. Punong-puno na siya ng ugat. Dapat yon iripat na sa mas malaki. Pero kung gusto nyo doon pa rin, bawasan nyo yung lupa at palitan nyo ng panibago. Hindi nyo naman lahat tatanggalin para hindi naman masyado masaktan. Tira nyo yung iba, bawasan nyo lang ng gusto sa dapat mapalitan yung mga nawala, yun lang mapapalitan. Nandito na lang at maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng video ko. Pag nagustuhan nyo ang video ko ito, please like, share, and subscribe. Pakihit yung notification bell para mag-update kayo sa mga susunod ko. Bye-bye.